parang sa'yo lang ako nakaramdam ng love. For me, love is accepting and should be life-giving. Accepting in the sense that ang love hindi lang siya basta emotion eh. It should be a decision. Para sa akin, love is giving oneself. Ibigay mo yung sarili mo doon sa ministeryo na kung saan ka pwedeng ma-involve at ibigay mo yung sarili mo sa taong minamahal mo. Love is an action word na dapat nakikita, hindi lang naririnig. Naging instrument ang UMC-TV actually. During pandemic, may pinost ang Haris through UMC-TV na kanta. Tapos si Monica nandun. In short, nagkakilala kami via Facebook. I was intentionally praying for someone. Sabi ko, Lord, sana naman ipakilala mo na, no? Kasi huling biyahe ko na. Magta-30 na ako, sabi ko gano'n. Lord, parang the universe is speaking and making way for us, paving the way for us to know each other. After 1 year of chatting, texting, yung hint ko na siya na is the moment when she offers me a prayer over the phone. The only girl nag-offer sa akin. Pray kami together over the phone. Nag-pray namin yung bawat isa and sabi ko, Lord, parang eto na. Ito grabe to magpahayag ng kanyang pag-ibig. Oo, grabe maglinis, magluto, at maglaba. Yun lahat, very organized. Gustong-gusto ko yung ganon na tipo ng lalaki, na hindi namimili ng kahit anong gawain, kahit ano kaya niya. Honestly kasi yung marriage ministry, minsan may mga time na isang reason ng hindi namin pagkakaunawaan. Pero eventually, alam namin that the marriage itself is a ministry. So kami, parang kino-consider namin na yung relationship namin to grow together in Christ, to grow together in faith, isang napakahalagang gampanin din namin bilang partners. So yun din yung pinapapasalamat ko sa Panginoon kasi di ko ni siya. Ako, while having my task as DS, as pastor sa local church, siya naman nag-handle sa mga hindi ko kayang i-handle like children's ministry, communications, and mga ibang ministries pa na hindi ko na nagagawa. We complement whatever is missing or is lacking to another. Yung isa yun ang pupuno. Sa marriage kasi namin, nakikita ko kay Monica, napaka-selfless. Nung na-appoint ako as DS na sa Coastal, she's very willing na tumulong andon, mag-stay sa lugar na hindi siya familiar. Napaka-selfless yung act na yon na nagsasacrifice siya to travel, going sa place namin, tumutulong kahit walang sweldo from our church. Pag-ibig sa kapwa, paano mo ipahayag yun sa mga biktima? Sa mga nanay na nabiktima yung mga anak, paano mo ipahayag yung pag-ibig mo sa kanila? Yun, yung makilakbay at makinig ka sa kanilang mga kwento at paano mo sila samahan doon sa paghanap ng hustisya. Yung present ko na destino, kumbaga ito nga yung sa usapin ng war on drugs noong 2016, na sabi ko nga, nung Diakonisa ako sa local church, pag pumunta ka sa pamayanan, alam mong may urban poor, alam mong may ganito yung kaganapan, pero ito, kakaiba ito nung naganap itong war on drugs. Makita mo talaga sa pamayanan, sila na nga yung walang makain, sila na nga yung mahihirap, sila na yung walang tinig.
at sila yung pinapaslang. Kaya yung isang nanay, di ba tayo pag may namatay, may lamay, tapos kahit paano may makakain, may ma-offer sa kanila, wala. Yun lang, sabi nga nung isa, pag umiyak kami dito, wala kami makakain. So kahit nakaburol yung tatay niya, kailangan niya maghanap buhay. Yung mga ganun. Ako, bilang isang Diakonisa, ganun yung naka-encounter mo. Siguro hindi naman nag-romanticize dun sa kalagayan, pero makita mo talaga na as long as may ganito sa pamayan natin, mahalaga yung ambag din natin para makabahagi dun sa kalagayan nila. Parang mas ganun ko nakikita yung expression ng pag-ibig sa kapwa. Yung pagiging taong simbahan, yung pagiging Diakonisa, mayroon kang pwedeng iambag para sa pagbabago ng lipunan. So nakita ko rin yung struggle sa mga iba pang mga sektor. So, mas nakita ko na mahalaga yung boses ng Diakonisa, yung boses ng taong simbahan sa mga usapin na may kinalaman sa buhay ng mga tao sa ating kapaligiran. Matagal akong na-stop sa pagtuturo, pero iniiyak ko yon. Sabi ko, bakit hindi ako nagtuturo? Sabi nila, magaling akong teacher, pero ba't di ako nagtuturo? Pinag-pray ko rin yun maigi. And then, binalik uli ako ni Lord sa pagtuturo. Ito yung mga estudyante ko, at yan iba-iba ang ugali. Pero kapag yung nag-gather na kami, tapos yung ini-embrace na nila ako, sinasabi nila, pretty ng teacher ko. Pagkakulang ang kilay ko, sinasabi nila. Yung gano'n. Tapos sabi nila, teacher, I love you, teacher. Oh, I love you too. Tapos yung kahit galit ka na kasi nangaaway siya ng ibang estudyante, papagalitan mo, kakausapin mo, na wag gawin yun. Tapos hahalik na lang sa pisngi mo, wala na yung anumang stress mo sa kanila. Ang love ng magulang, pwede mong ipareho sa love ng pagiging teacher mo. No matter what, ina-accept mo siya, tinatanggap mo siya kung sino siya, matuturuan mo siya sa tamang path ng hindi puro galit. Kasi nung bata ako, di ba pag bata ka, yung style ng mga magulang dati, parang huwag ka magsalita, huwag ka sasagot, ganun yung style. Sabi ko, ayoko ng ganun, gusto ko maging open yung anak ko sa akin. Kaya kahit maliit pa lang, may crush na yan, hinahayaan ko magsabi, magkwento, hanggang sa sila ay ngayon nasa youth stage na. Ganun pa rin ako. Kahit na ang tagal namin, sa gabi, ang tagal namin magkwentuhan, pinag-uusapan yung mga nangyari, nakikinig ako. Gusto ko na ganun sila ka-open. Intentionally, pinag-pray ko talaga na, Lord, kung bibigyan niyo ako ng partner, gusto ko po pastor. Pinagpapasalamat ko sa Panginoon na it was He na who is God's answer to my prayer. Nagpapasalamat ako kasi taong kasama ko pala panghabang buhay. Siya yung yung way for me to express healing, for me to express love. So, very special yung mga bata sa atin na napaka-pure ng love nila na pagka sila napalapit sa'yo at nakuha mo ang loob nila, talagang titignan ka nila, susundin ka nila, iti-treasure ka nila, at very, thoughtful sila. Tsaka, syempre, sabi nga sa Bible, di ba, sa kanila naghahari ang Panginoon. Kung sa maliit na kanilang edad, pero nahuhubog na natin. Hanggang paglaki nila, hindi nila yun makakalimutan. Sa experience din namin sa mga nanay, nandun din yung kanilang pagpapasalamat sa Panginoon. Nakita din nila na yung pag-ibig sa Panginoon dahil may mga taong katulad namin na sumusuporta dun sa kanilang kalagayan. Kaya naging bahagi din ng aming pagsasama-sama yung panalanginan at patuloy na pagpapasalamat sa Panginoon. Na-reach out namin sila at sila din naging bukas dun sa pagkukwento at pagbabahagi ng kanilang mga kwento. Patuloy lang na mag-focus dun sa ating ginagawa at na alamin natin yung kayahan natin, yung kapasidad natin para tumugon at para maipakita natin yung ating pag-ibig sa ating kapwa.